Nako, heto na po mga kaubayan, Marcoleta, sibak na, Boying, gumalaw na. Suspindido na, Marcoleta, pinasisibak ka agad sa pwesto as Justice Human Rights Chair Committee. Nako, yan po mga kaubayan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kaubayan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin i-play ang video niyan, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media. At eto nga, si Claire Castro mga kaubayan, ipinagtanggol na naman si President Bongbong Marcos Jr. at sinasabing ito ay sumusunod sa batas. Eto, pasok Claire. Nakakasiguro tayo na ang Pangulo ay susunod sa batas. Ang tanungin nyo, kung si Senator Amy ba ay nakakasiguro na ang kanyang sinasabi ay totoo? Sa kanya inyo itanong. Unang-una, ang Pangulo, yung pa natin sinabi, lagi yan sumusunod sa batas. So ayan mga kabayan, laging sumusunod sa batas ang Pangulo. Pero mga kabayan, naniniwala ba kayo dyan kay Claire Castro? Kasi simpleng hair follicle drug test hindi nga magawa eh. No? Kung sumusunod kayo sa batas, bakit? Palagi kayong nagsisinungaling. Diba? Sa taong bayan. Diyan pa nga lang, hindi nyo na magawa ang pagsunod pa kaya sa batas. Diba? Oo. Ang pagsabi nga lang ng katotohanan sa taong bayan, hindi nyo na magawa. Paano pa kaya ang sumunod pa sa batas? Diba? Ang pagpa-hair follicle drug test pa nga lang mga kabayan, hindi nyo na magawa. Paano pa ang sumunod sa batas? Claire, wag mo namang, diba? Wag mo namang gaguhin ng taong bayan. Wag mo namang gawing bobo. Wag mo namang gawing gaya sa iyo ang taong bayan, no? Ang taong bayan po ay walang maletang natatanggap. Kaya sa katotohanan lang po tayo mga karibin natin, no? Walang natatanggap na maleta ang taong bayan. In fact, taong bayan pa nga ang pumupuno. Diyan sa mga malitang pinamibigay lang para magpakalat ng kasinungalingan tulad po ni Jose Claire Castro. Ayan mga kaubayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol dyan? Just comment down below at eto mga karabin natin, pasadahan din po natin to. Nako, eto po ang balita mga kaubayan, no? Kalang. Sabi po kasi dito sa balita, mula sa Batas PH, Ombudsman set to file money laundering case versus Romualdez over budget irregularities. Teka lang, napaisip ako eh, di ba? Si Joel Villanueva, Senator Joel Villanueva, si Senator Marcoleta, si former Senator Bong Revilla, di ba mga plunder po ang mga kaso nila? Di ba? At yung iba pa, kakasuhan ng plunder ni Remulla. Naisip ko po mga kaubayan, alin po ba ang mas mabigat? Ang plunder o ang money laundering? Kasi mga kaubayan, ni-research ko po at eto po ang lumabas. No? Teka lang, palakihin natin to para mas nakita. Di ba? Sabi po dito, mga kaubayan, both crimes are serious but they address different stage of corruption. Plunder is often considered the greater wrong because it is the foundational act of stealing public funds. Money laundering is a subsequent crime of hiding those stolen funds to make them look legitimate. Ayan mga kaubayan, no? O ibig sabihin mga karibin natin, mas mababa po ang kaso ni Romualdez kisa po doon sa mga inaakusahan nila ng mga sangkot ng mga senador di umano sa flood control. Diba? O, ibig sabihin mga kaubayan, mas si Romualdez mas magaan yung kaso niya. Money laundering. Samantala yung iba mga kaubayan, plunder po. Diba? Mamaya ipapakita po natin kung sino-sino po sila. Pero eto muna ang naging komento ng ating mga kaubayan patungkol po dito. Sabi po dito, I'll believe it when I see it actually happening. Nako, pinsan yan ni First Lady kaya delayed, alam nyo na. Pero Gods don't allow people to live in lies. So what goes around comes around. Ana lang. Nauna pa si Marcoleta na pinailan ni Boying. Correct. Yan, no? Diba? Puro na lang set.
itong si Boying, a case may be filed, corrupted in such a way that the supporting evidence are weak and unfounded, resulting in its dismissal or failure to prove BRD. Ayan. Kunwari lang yan, sabi po ni Kuya Rod, sabi naman po ni CG, March pa lang sinabi na ni Romulo yan, ang tagal naman. Ayan mga kabayan, marami po ang natatagalan dito. Sabi po dito ni Rain, we hope the strong evidence are there so it will not be dismissed and render such filing futile. Ayan mga kabayan, no? Ay nako. Yun ang gusto ko lang i-point out dito. Bakit money laundering dito kay kay Romualdez, samantalang yung iba plunder? Ito po mga kabayan, no? Rimulya. Plunder charges Senator Villanueva versus Senator Villanueva in flood control kickback may be filed within 2 weeks. Ayan within 2 weeks. Grabe puro na lang talaga si Rimulya, nakaplano talaga lahat mga kabayan, no? So plunder po dito kay Senator Villanueva ang kaso ni Rimulya, no? Pero pagdating po kay si Romualdez, money laundering, aray ko po. Di ba? Sabi po dito, may timeline pa. May timeline pa si Ombudsman in case may chance pa pumanig sa kanila. Di ba? 2 weeks, sige, bibigyan, sabi ni Romualdez, sige, bibigyan kita ng 2 weeks pero magdesisyon ka. Magdesisyon ka kaagad kung mag-ano ka na. Kung sa amin ka ba or dun ka. Bumaliktad ka na kasi. Diba? Parang ganun po, di ba? Panggigipit, parang ganun mga kabayan. Abusing the power to eliminate enemies and protect allies. Yun ang ginagawa ni Rimulya. He is using his power as ombudsman to eliminate enemies and protect allies. Kasi hindi na kaya sa Senado Hindi na kaya ni Lacson at ni Soto na protektahan pa yung mga allies nila na involved sa flood control. Kaya dito na lang po sila bumabawi kay Ombudsman Boying Rimulya. At hindi lang po yan mga kaubayan. Ito pa mga karibin natin. Sabi po dito ni Boy ng balita mula sa ang balita ngayon, Sandigan Bayan inaprubahan ang hold departure order laban kay Senator Marcoleta. Inaprubahan na ng Sandigan Bayan 7th Division ang hiling ng Office of the Ombudsman na precautionary hold departure order laban kay Senator Rodante Marcoleta. Dating Congressman Michael Defensor at 2 pang respondents kaugnay ng kinaharap nilang kasong plunder at bribery. Dito plunder na naman po ang kinakaso nila kay Senator Rodante Marcoleta. Kay Boying, money laundering, no? Secondary to plunder yung kay Boying. Diba? Ay yung kay Romualdez mga kaubayan, yung kaso, di ba? Kasi magnanakaw ka muna tapos saka na yung money laundering, di ba? Para magmukhang legitimate yung pera, yung daw ang trabaho ni Romualdez, parang nakakaano naman, di ba? Si Romualdez pong speaker, tapos siya ang secondary lang yung kaso niya, hindi siya kakasuhan ng plunder mga kaubayan. Ang lupit naman ni Rimulya. Pagdating sa mga kritiko, plunder agad. Pagdating kay Boying, mas mababa, no? Yung kaso, mga kaubayan. Bakit hindi plunder rin yung ikaso dito kay Boying? Bakit hindi ba siya nagnakaw? Diba? Hindi ba nagnakaw si Boying Rimulya? At ang nagnakaw ay si Marcoleta? Gagi. Diba? Napaka-imposible po niyan, Boying Rimulya. No? Bistado ka, no? Bistado ka dito sa mga ginagawa mo. Kung sana patas silang lahat, diba? Plunder lahat, si Romualdez plunder rin. Hindi natin masisilip ang ganitong klaseng argumento, diba? Hindi natin masisilip na bakit ganoon, diba? Bakit ganoon? Siya nga itong tinuturong mastermind, money laundering lang, hindi plundering kaso. Diba? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kabayan? Just comment down below. At eto mga karibin natin, pasadahan na po natin yung video. Pasok ka. Bigyan natin ng reaction opinion itong post Pinoy Newsbook. Sandali Sabi dito, Marcoleta
pinasisibak kaagad ng isang nagpakilalang human rights group. Narito ang kanilang payag sa kanilang Facebook page. So, ang human rights group tinawag na Philippine Alliance of Human Rights Advocates. Para Philippine Advocate of Human Rights, Philippine Alliance of Human Rights Advocates. Ito ang payag. Para strongly condemn the election of Senator Rodante Marcoleta as chairperson of the Senate Committee on Justice and Human Rights, calling the appointment a blatant insult to victims of human rights violations and their families. A Committee on Justice and Human Rights should never be led by a staunch ally of human rights violators. So, yan nga mga kabayan, no, marami nga po ang nagtatanong ngayon kung gumagalaw na naman ba yung maleta, no? Kasi sa mga nangyayari ngayon mga kabayan, no? Ang target talaga nila yung majority. Yung majority ng Senado, 'di ba? Yung target nila. Kaya marami ngayon, no, tingnan nyo sunod-sunod po yung galawan ni Rimulya, yung iba-ibang organisasyon nagrereklamo against Senator Rodante Marcoleta, no? Ang tanong, gumagalaw na naman ba ang maleta? Nagdi-deliver na naman ba sila ng mga maleta kaya ganito ang nai-experience natin ngayon? Ay nagtatanong lang po mga kabayan. Sabi ng Secretary General of PARA, you do not deserve to sit in a position meant to defend rights and accountability when your political record is consistently protected impunity and attack institutions seeking justice. Ang sinasabi nila siguro na niya is dahil Maka Duterte itong si Senator Marcoleta kaya ayaw nila. PARA pointed to Marcoleta's move in 2017 to slash the budget of the Commission on Human Rights to only 1,000 pesos after the agency investigated killings linked to the Duterte administration's bloody war on Polvoron. The group also condemned Marcoleta's repeated dismissal of Polvoron war killings as mere collateral damage and his rejection of international accountability efforts, including the International Criminal Court's investigation into possible crimes against humanity. Sabi nila, you cannot lead a committee like this when you attack the Commission on Human Rights, defended the Polvoron War, and most recently moved to shield Bato de la Rosa from accountability through Senate Protective Custody. So, ito, mga DDX ang mga ito. Expected na yan. PARA said Marcoleta's recent move to place Senator Bato de la Rosa under Senate Protective Custody amid ICC proceedings further proves that his appointment is about protecting political allies rather than defending justice and human rights. The group warned that Marcoleta's appointment reflects a dangerous form of institutional capture, where institutions meant to regulate abuses and uphold accountability are instead being occupied and controlled by those aligned with the very violations they are supposed to investigate. Sabi nila, your record shows that you were never concerned about victims, accountability, or human rights. Yan ang sabi ng PARA. PARA firmly demanded that Marcoleta immediately relinquish the position or for the Senate leadership to remove him from the committee chairmanship. The Senate Itong para no na organization mga kabayan tingin ko lang namalitahan po ito mga kabayan, no? Namalitahan po ito kasi hindi ito gagalaw ng ganun-ganun eh. I mean, kahit namang sinong senador ang ilagay mo dyan mga kabayan, di ba? Sa Committee on Human Rights. Buti nga si Senator Rodante Marcoleta ang nilagay sa Committee on Human Rights. Sino ilalagay nyo dyan? Si Ontiveros ang ilalagay nyo dyan bilang Committee on Human Rights? Ano yung parang sinabi nyo nang, sige, lahat ng mga NPA ay protektado mga kabayan pag si Ontiveros po ang nilagay nyo dyan. Diba? Mabuti na si Senator Rodante Marcoleta. Diba? Hindi kasi nila nakikita yung magandang positive effect mga karibin natin eh. Committee on Justice and Human Rights cannot become a safe place for enablers of impunity. If the Senate is serious about justice and accountability,
Marcoleta has no place leading that committee. Okay. Ay, grabe, no? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kabayan? Just comment down below. Gusto po nilang sibakin kaagad sa pwesto as Justice Human Rights Chair Committee. Ito pong si Senator Rodante Marcoleta. Ayan mga kabayan, just comment down below. Ano man po ang inyong opinion? At huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.